hangin sa isla na puno ng halim ng asin at mga bulaklak ay isang mainit na pagtanggap habang sina Paul, Jerry at Rachel ay bumababa sa eroplano. Ang isla ng Ana Maria ay isang paraiso na direktang galing sa kanilang mga pangarap. Ang paliparan ay puno ng kaguluhan na mga turista, isang makulay na simponya ng mga boses at mga gulong ng maleta. Sa wakas, narito na tayo, sigaw ni Jerry na may ngiti sa kanyang mga mata habang sila ay sakay ng taxi patungo sa kanilang inuupahang hotel. Si Rachel na nakaupo sa tabi ng bintana ay tahimik na pinapanood ang mga alon na bumabagsak sa dalampasigan. Napansin niya ang isang bagay na hindi pangkaraniwan. Ang mga alon ay hindi lamang malaki, sila ay dumarating sa isang kakaibang daloy, isang mahaba, mababang pag-alo na sinusundan ng isang makapangyarihang malakas na agos. Isang panginginig ng takot ang tumakbo sa kanyang gulugod. Ito ay eksaktong tulad ng diagram na kanyang pinag-aaralan sa kanyang libro sa agham, isang klasikong tanda ng isang paparating na hurricane. Ang tatlong magkakapatid ay nagtungo sa kanilang Airbnb hostel. Ibinaba ang kanilang mga bag at tumungo kaagad sa dalampasigan. Si Rachel na laging may kuryosidad ay hindi maiwasang mapansin ang isang bagay na hindi tama tungkol sa mga alon. "Guys, tignan niyo ang tubig," sabi niya na ang kanyang noo ay nakakunot. "Ang mga alon ay lumalaki at ang hangin ay tumataas. Hindi ba ito ang napag-aralan natin sa ating science class?" Nagpalitan ng tingin sina Paul at Jerry bago sila sumama sa kanya sa gilid ng tubig. Tinitigan nila ang mga alon sa katahimikan. Ang kanilang paunang pag-aalinlangan ay napalitan ng isang lumalaking takot. Ang mga alon ay hindi kumikilos ng normal. "Tama siya," sabi ni Paul na ang kanyang boses ay mababa. "Ito ay hindi lamang pangkaraniwang mga alon. Kailangan nating balaan ang mga tao. Pumunta tayo sa gobernador." Nagpasya silang pumunta mismo sa pinuno. Ang gobernador, nalaman nila, ay nagmamay-ari ng pinakamalaki at pinakamahalagang resort sa isla. Siya ay isang tao na mas nag-aalala pa sa perang kikitain kaysa kaligtasan ng mga tao. Ang tatlong magkakapatid ay nagmadaling pumunta sa mansyon ng gobernador. Ang kanilang mga puso ay tumitibok sa bawat hakbang. Ang mansyon ng gobernador ay isang kuta ng salamin at bakal, isang matinding kaibahan sa rustikong kagandahan ng isla. Kung sila ay makakuha ng pagkakataon na makausap siya, siya ay hindi interesado. Ang kanyang muka ay isang maskara ng pagkainis. "Hurricane? Seryoso ba kayo?" Ang sabi niya na may pangungutya. "Ito ang pinaka-bising linggo ng taon. Hindi ko kailangan magdulot ng takot sa mga turista dahil sa isang proyekto na isang bata sa agham. Hindi ito maganda para sa negosyo ko." Ang tatlong magkakapatid ay nagulat sa kanyang pagtanggi. "Ngunit sir, ang mga alon ay hindi normal. Ang mga buhay ng mga tao ay nasa panganib." Ang pakiusap ni Rachel. "Sa tingin ko ay nag-o-overreact lang kayo mga bata," sabi ng gobernador na may ngiting pilit. "Normal lang ang mga ganitong uri ng alon dito sa aming isla. Ito ay isang mahinang bagyo lang. Hindi ko kailangan takutin ang mga turista at sirain ang ating ekonomiya dahil sa isang maling alarma." Ang mga mata ni Rachel ay nanliit. "Ngunit sir, sigurado kami." Pinutol siya ng gobernador. Ang kanyang boss ay matatag ngunit magalang. "Pinapahalagahan ko ang inyong paalala. Ako, busy ako dito. Kayo ay mag-enjoy na lamang sa inyong bakasyon at manatili sa labas nito, okay? Huwag na ninyong guluhin ang mga tao." Ang matigas na sabi ng gobernador. "At binabalaan ko kayo, kung magdulot kayo ng anumang gulo, magsisisi kayo." Habang sila ay lumalabas sa mansyon, ang isang babala ay kumikinang sa mga mata ng gobernador. Ang tatlong magkakapatid ay nagpalitan ng mga tingin, puno ng takot. "Hindi pa tayo tapos," bulong ni Paul. Nang dumating ang gabi, ang hangin ay umaangal at ang mga alon ay naging mas mapanganib. Sinubukan muli ni Paul na tawagan ang gobernador, ngunit nakatanggap siya ng isang matalim na tugon. "Inistorbo ninyo ako? Dahil lang dito, mga bata. Please, pwede ba mag-relax lang kayo?" Hindi pinansin ng tatlong magkakapatid ang babala ng gobernador at lumabas sila upang siyasatin ang paligid.
Ang mga alon ay mas lalong lumalaki at ang mga hampas ng hangin ay lumalakas. Nagsimula na silang mag-alala habang sila ay kumakatok sa mga pintuan at binababalaan ang mga tao na lumikas na. Sa kaguluhan, nakita ni Jerry ang mga tauhan ng gobernador na nagtatago sa mga anino. "Kailangan nating iligtas ang mga taong ito!" Sigaw niya sa ibabaw ng ingay ng hangin. "Gusto ng gobernador na umalis na kayo dito," sabi ng isa sa kanila, may hawak na batuta. "Tignan ninyo ang mga alon!" Sigaw ni Paul, ang kanyang boses ay nanginginig. "Sasagutin ba ninyo kung may mangyaring masama sa mga taong ito?" Ang mga tauhan ng gobernador ay nanililisik ang mga mata, ngunit unti-unting napapalitan ng takot ang kanilang pagmamalaki. Isa sa kanila ay biglang sumugod, may hawak na batuta. "Takbo!" sigaw ni Rachel, ang kanyang boses ay isang matalim na utos na pumutol sa ingay ng hangin. Sila ay tumakbo, ang mga yabag ng kanilang mga paa ay umaalingaw-ngaw sa mabilis na tibok ng kanilang mga puso. "Tigil!" ang sigaw ng lalaki. Hindi sila lumingon, tumakbo sila na sumisigaw sa mga takot na tao na nagkukumpulan sa dalampasigan. "Lumikas na kayo! Pumunta kayo sa mataas na lugar! Ngayon na!" Ang mga tauhan ng gobernador ay natigilan. Ang kanilang tapang ay nawala sa harap ng paparating na hurricane at sumama na rin sila sa madaliang paglikas. Nakatingin sila sa dagat at ang tanawin na sumalubong sa kanila ay nagpatigil ng kanilang hininga. Isang napakalaking alon, isang bundok na tubig na galit ay paparating sa kanila. Ang mga tauhan ng gobernador ay natigilan. Ang kanilang mga mukha ay naging maputla, pero wala ng panahon para sa takot. "Kailangan natin silang iligtas," sigaw ni Paul, nakaturo sa mga tao na paralisado pa rin sa dalampasigan. Tumango si Jerry, ang kanyang tingin ay nakatuon sa paparating na mga alon. "Hati tayo, Paul. Ikaw sa kanan, Rachel sa kaliwa, ako sa gitna." Ang mga tauhan ng gobernador na may bagong layunin sa kanilang mga mata ay sumama sa madaliang paglikas. Ang nakabibinging dagundong ng mga alon ay lumalapit, isang nakakatakot na bilang ng oras bago sila maabot. Nakita ni Rachel ang isang takot ni ina at agad niya itong hinawakan. "Huwag kang tumigil!" sigaw niya sa ibabaw ng hangin. "Magpatuloy ka lang sa pagtakbo!" Ang hurricane ay lumakas. Bawat bugso ng hangin ay parang isang hampas. Isang piraso ng kahoy na may mga tinik ay tumama sa isang puno ng palma. Ang lagitik ay umaalingaw-ngaw na parang isang putok ng baril. Ang tatlong magkakapatid ay nakipaglaban sa mga elemento, isang tahimik na kasunduan ng pagkaligtas na nabuo sa pagitan nila. Hindi na sila tumatakbo mula sa isang banta, kundi nakikipaglaban para sa bawat buhay sa dalampasigan. Bigla, isang napakalaking alon, isang halimaw ng asin at bula ay lumutang sa hangin. Sumigaw ang isang batang babae, umiiyak para sa kanyang ina. Isang matandang lalaki ay lumuhod, nagdarasal ng malakas. "Diyos, kung totoo ka, iligtas mo kami." Isinara ni Rachel ang kanyang mga mata. Isang huling bulong ng dalangin ang lumabas sa kanyang mga labi. "Panginoon, pakiusap, iligtas mo kami." Hinawakan ni Paul at Jerry ang kanyang mga kamay. Hindi na sila nangangailangan ng mga salita. Ang kanilang magkahawak ng mga kamay ay isang tahimik na dalangin, isang ibinahaging pag-amin na ginawa nila ang lahat ng kanilang makakaya. Nanumbalik sa isip ni Paul ang mga larawan ng mga mukha ng kanilang mga magulang, ng tawa at liwanag. Isang tahimik na tanong ang nakabitin sa hangin. Bakit kailangang matapos ito sa ganitong paraan? Tumingin si Paul, ang kanyang mga mata ay nakapikit at isang luha ang tumulo sa kanyang pisngi. Isang huling pagkakataon lamang, naisip niya. Isang huling pagkakataon upang makita silang muli. At pagkatapos, isang katahimikan. Ang dagundong ng mga alon ay nawala. Ang hangin ay tumigil. Ang mga sigaw ng mga tao ay nawala. Pinalitan ng isang pinagsama. Hindi makapaniwalang paghinga. Ang napakalaking alon na dapat sana'y lalamunin sila ay nakatigil sa hangin. Isang mataas na monumento ng tubig na asul-berde na hawak ng isang di nakikitang imposibleng puwersa. Biglang bumukas ang mga mata ni Rachel, tumingin ang mga kambal sa kanya. Pagkatapos sa bawat isa, ang kanilang pagkalito ay makikita sa kanilang mga mukha, isang boses ng babae na nanginginig sa paghanga ang sumira sa katahimikan. "Tignan ninyo!" sigaw niya na nakaturo sa tubig. Sa gitna ng imposibleng katahimikan, isang figura ang tumayo sa ibabaw ng tubig. Isang lalaki, matangkad at makintab, ang kanyang kulay gintong buhok na hanggang balikat ay sumasayaw sa biglaang kalmadong hangin. Ang kanyang kasuotan ay tila kumikinang na may panloob na liwanag at ang kanyang mukha na kabataan pa ay may taglay na isang sinaunang malalim na otoridad. "Huwag kayong matakot," ang utos niya. Ang kanyang tinig ay isang makapangyarihan, maugong na angkla sa kaguluhan. "Ako si Gabriel, ang sugo ng Diyos. Narinig niya ang inyong mga dalangin. Siya ang nagsugo sa akin upang protektahan kayo." Tumingin ang magkakapatid sa paligid. Ang mga tao ay nakaluhod, luha ang dumadaloy sa kanilang mga muka.
Isang nararamdamang lakas, hindi ng takot kundi sa paghanga ang pumuno sa lugar. Ang mga tauhan ng gobernador, ang kanilang pagmamalaki ay nabasag at pinalitan ng isang malalim na pagpapakumbaba ay lumuhod din. Tumingin si Rachel, kina Paul at Jerry, sinuyod ng kanyang mga matang lugar na nakakitaan sa anghel, ngunit nawala na ito. Nang sumikat ang araw sa mga ulap, ang isang sinag ng liwanag ay dumampi sa buhangin kung saan siya nakatayo. Isang hindi sinasabing katotohanan ang dumaan sa pagitan nila. Tumingin sila sa bawat isa at isang pangunawa ang sumibol sa kanila. Iningatan sila ng Diyos at ang mga tao ng isla ng Ana Maria at nagsugo pa siya ng isang anghel upang tulungan sila. Welcome to our channel, Youth on the Rock. Jesus is the rock. Like, share, and subscribe to our channel.